I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Itong mga kababayan ay hindi pa opisyal, kumbaga hindi pa sigurado, no? I-share ko lang po sa inyo, no? So alam po natin, ang Pangulo nasa South Korea. Attend po siya ng 32 FX Summit, no? So alam po natin, mga world leaders na nandyan, at yan po ay puro ano lang, pa business, no? At para lang sa paglago ng ekonomiya ng bawat bansa sa buong mundo, at maraming aaten. At alam naman natin, sabi ng Pangulo, kausap niya po yung mga world business leader. And of course guys, I meet the Filipino community. Mayroon tayong video dyan. Isa sa mga isa sa mga punta niya, mga kababayan, dyan sa South Korea, ito po sabi dito ito hindi pa sure ito mga kababayan. Kung totoo man ito, kakaiba talaga ang Pangulo, no? Iyan submarine po yan. Dahil dito mga kababayan, alam po natin, under the Marcos administration, ang Pangulo ay siya, kumbaga, bumili na po siya ng 16 jet, no? Correct me if I'm wrong. At marami pa pong iba, no? Under the Marcos administration. Ngayon, itong mga kababayan, uulitin ko, hindi pa confirm ito, pero isi-share ko sa inyo kung totoo ito. Ito sabi po nito mga kababayan. Ang pinaka-source natin is Pilipinas sa pagbabago. Okay? Sabi dito, according to Downs News, President Ferdinand Marcos Jr. is set to meet with the executive from Hanwha, Ocean in Busan on November 1. Grabe, no? Kahit Holy Week, trabaho pa rin ng Pangulo. Shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW, especially sa South Korea. Shout out sa inyo dyan, mga best. Ayan, sabi niya, ang Pangulo ay set to meet with the executive from Hanwha, Ocean and Busan on November 1. Naku po, no? Kung totoo ito, kakaiba talaga. No? November to discuss the potential acquisition of 2 medium-sized submarines for the Philippines Navy. The deal is reportedly valued at around 2 trillion, approximately 2 trillion won. Tama ba yan? Ay Korean money ito, no? 2 trillion. Grabe. Approximately, kung equivalent to Philippine money, 70 billion. Grabe, kayang-kaya natin bumili yan, guys, Kung yung iba nga dyan, 51 billion kinuha, hindi mo alam kung saan napunta Yan pa kaya? Di ba? Kung ito po ay confirm, mga kababayan, alam po natin kung saan napunta ang tax ng bansa. Di ba? Yan si PBBM. Alam nyo kung magtagal lang ito sa termino niya, dadagdagan pa yung term niya, ewan ko na lang. Sigurado magiging number 1 ang Pilipinas sa buong mundo. Oo, totoo yun. Kasi ang Pangulo, mataas din ang pangarap niya para sa Pilipinas no? Sabi dito, mga besa, 70 billion, laki Dalawa. Yan. The plan purchase underscores the Philippines' effort to strengthen its maritime defense capabilities amid evolving regional security challenges. It also reflects the growing defense cooperation between the Philippines and South Korea. Actually, mga besa, sa ating sandatahang lakas, ang daming kulang, sa totoo lang. Ang daming kulang. Grabe. Kung yung ginagawa ng mga past admin from 1986, yung mag-inback ng mga yung mga kagamitan ng sandatahang lakas, baka marami na tayong mga gamit ngayon. Sa totoo lang. Pero sa panahon ni ewan ko lang kung totoo yung nabasa ko, sa panahon ni Tabako, bininta yung mga ibang kagamitan ng sandatahang lakas nung panahon niya. Ewan ko lang kung totoo yun I'm not sure. No. So, dahil dito mga bes, other submarine supplier from Spain, France, and Germany, Italy are also
in contention, but Hanwha Ocean is considered a strong contender due to existing defense partnership with the Philippines. Alam po naman natin ang South Korea, guys, pinakamagaling din na ano yan. Yung mga kagabitan nila ay hindi po basta-basta. Di kalidad din po yan. Kaya I think, ang Pangulo, kumbaga binubusisi niya pa mabuti kung saan bansa siya dapat bumili ng ganyang kagandang submarine. Siyempre, ang Pangulo magaling din pumili yan Siyempre, dating sundalo, di ba? So, dahil dito mga bes, ayan the meeting is expected to cover technical specifications, financing option, and potential collaboration on local shipyard development as part of the broader naval modernization program. O, diba? Sa kayo makakita niyan? Ay, nako mga bes, kung ito totoo, nako po, talaga naman, PBBM na lang talaga ang sakala mo. Grabe, Meron mo, mag-order ka ng 2. Nako, pambihira. Grabe. So, I think, ang Pangulo, interesado. Oo. Kasi tayo, mga kababayan, gusto rin natin magkaroon ng ganito. Sino bang bansa na ayaw sa ganito? Siyempre, di ba? Lahat ng bansa gusto magkaroon ng ganito. Kaya nga, sabi ko kung bibigyan po natin ng mahabang termino ang Pangulo, hindi lang submarine, baka marami pang ibang kagamitan ng sandatang lakas ang bibilhin niya. Totoo yun. Maraming kulang kaya sa totoo lang. So, dahil dito mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Ayan po ang source natin, si Pilipinas sa pagbabago. I think, darating ang panahon or mga ilang buwan, malay nyo, magugulat na lang tayo na totoo pala itong upload natin, Si Pilipinas sa pagbabago. Gusto ko yung mga post niya talaga, as in, kasi mga kababayan, lahat po ng post ni Pilipinas sa pagbabago, may katotohanan Karamihan sa mga source ko siya, sa totoo lang. Ito, kung totoo ito ba, thank you very much and to God be all the glory. Malay nyo, mga kababayan, time will come, di ba? Magugulat na lang tayo, i-deliver na lang dito sa Pilipinas. Di ba? Ayan hindi pa official to, mga kababayan, kung ano ba talaga ang sadya ng Pangulo. Pero, sa tingin ko, there's a possible talaga. Posible po yan, posible. Kasi ang Pangulong Marcos Jr., gusto niya talaga na magkakaroon po ng kumpletong kagamitan ang bansang Pilipinas. Kasi, para naman kahit papano, mayroon tayong, panangga dito sa mga salot na laging gustong mang-aagaw sa teritoryo natin, di ba? So, sabi dito ng mga kababayan, ng mga nagko-comment, ng isa, saan kukuha ng pambili? Nawalis na ang pondo ng bayan. Masyado mo naman minamaliit ang Pangulo. Wala kang tiwala sa kanya? Sus, ako? Kung hindi yan galing sa taxes, alam ko na kung saan galing. Alam nyo na kung saan galing. Alam na this. Yan na yung tubo ng mga yung mga dineposit ni Apolacay sa iba't ibang bansa. Bakit may lakas loob si Pangulong Marcos Jr. bumili ng ganyan? Kung walang pera? Excuse me. Hindi nyo alam na mayaman ang Pilipinas? Kaya lang ang problema, kinakurakot kasi ng mga salot Wow, thank you so much, PBBM. At pahinga ka din minsan, mahal naming Pangulo. Kaya nga, grabe itong Pangulo na ito, guys. Puro trabaho. Labas ng bansa o dito sa bansa natin, sa kanyang bayan, talagang todo, kung saan nakakarating para lang maghatid ng tulong, huwag puro trabaho na lang, PBBM, dahil aglagaan mo din na minsan yung kalusugan mo. God bless you po, lagi mahal naming Pangulo. I think, guys, si PBBM laging may kasamang doktor yan, may doktor yan sarili, kasama niya lagi. Ayan hindi ako sure, pero palagay ko parang ganun. Kaya pinili yung sa South Korea na submarine kasi mas mura. Remember, Ilocano, si PBM, bili coin yard.
Ay, nako talaga. Wow. Ay, kuripot ba ang Pangulo? Uy, at least guys, kahit kuripot, basta, napupunta sa tama, diba? Oo, oo nga, no? Hindi, lahat naman kuripot, kahit hindi ka Ilocano, eh, no? So, I think, mura pa ba yan? Sa 20 billion? Uy, grabe, bes. Nice one, BBM. Ikaw lang talaga, oo. Kasi, si Pangulong Marcos Jr. mapagmahal talaga. Oo, totoo yun. May malasakit sa totoo lang, sa kapwa Pilipino. Grabe malasakit niya. Oo. Pasensya kayo mga kababayan na may sipon ako. Nice one, BBM yan. Ang dami nyo ng accomplishment sa FB. Hindi. Maraming pinost dyan. Tingnan mo kasi yung DPWH page. Makita mo doon. O, di ba? Hindi naman lahat ng project ng Pangulo ghost project kayo naman. O. Grabe. O. Yung mga ghost project lang, yung mga nakatalaga lang dyan, yung mga DA at saka mga contractors na panahon pa ni Digong. O, nabihasa sila mga, nabihasa silang nangurakot. O, kala hindi sila napapansin. Ay, nako. O, uutangin daw ang pambili kay Romualdez. O, yeah. Ito yung mga DDS, sabi ko sa inyo, Wala yan. Walang kakwenta itong mga to. Bulok talaga yung mga utak. The military strategic visionary Filipino presidents that compared to his previous predecessor. That even the fake hawk, Fidel Boy Pinta Ramos, which was a big of a joke to national security. Yes. Grabe. Ay, nako. Ang mga Marcoses ay isa sa mga pinakamayaman sa bansa, hindi lang sa bansa, kundi sa entire world. Yes. Huwag mo nang problemahin, maraming siyang pera, okay? Basta, nagtatrabaho siya ng marangal. That's correct. Sabi sa inyo, dami tagapagtanggol ng Pangulo kaya. Ay, mga bes, kung makikita nyo lang yung mga sinasabi ni Singson, karamihan doon na nagko-comment. Meron tayong upload, di ba? Karamihan talaga na nagko-comment. Pinagtatanggol ang Pangulo. Ay, talagang binubulsak si Singson. Oo. Grabe. Ito pa. Good job, PBBM. Ingit na naman mga pro-China. Ay, correct. God bless our president. Drawing daw. Okay lang. Diba? Hindi naman kayo pipilitin kung maniwala kayo o hindi Kaya yan ni President Bongbong Marcos Jr. Bakit mayroon deposit ang mga Marcos? Sabi niya, bakit? Mayroon deposit ang mga Marcos. Si Apolacay sa 2,800 metric tons of gold. Wealth in their gold reserve. Central Bank noon. Pangpanahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. Apolacay. Nako, tumpak dito si Ma'am Maria. Kaya sabi ko, alam na this. Diba? Huwag kayo mag-alala. Huwag niyong problemahin yan. Pag si PBBM, ang bumili ng mga kagamitan, ako, kampante ako dyan, guys. Dahil alam ko, at alam ni Pangulong Marcos Jr. kung saan nilagay ang pera ng bayan. Siyempre, di ba? Yan ay 100% hindi kurakot yung Pangulo na yan. Siya nga ang nag-expose ng mga kurakot. So, Maria Joseph, hindi nga kayo ngayon. Kaya maraming inggit sa Pangulo mga kababayan. Sa totoo lang. Oo, totoo yan. Ang daming inggit talaga. Oo nga, ewan ko ba, ang daming inggit. Atat na atat pa nakaupo. Gusto pa agawin yung kanyang upuan sa Malacanang. Biro nyo yun. So, yun mga best. Uulitin ko. Ito po ay in-updates ko lang. No? Ito, yan po ang source natin. Hindi pa ito official kung totoo ito o hindi. Basta not yet confirmed kasi wala pong binabalita sa mainstream media. Kumbaga, isinishare ko lang sa inyo. Alam nyo, ang mainstream media, hindi gaano po binabalita yung mga magagandang nagagawa ni Pangulong Marcos Jr. because they are anti-Marcos. Siyempre, lagi na lang hina-highlight ang Pangulo, wala silang maibabalita diba? No choice sila. Dapat nila ibalita kung ano man yung nagawa ng Pangulo. Pero hindi po lahat na ibabalita sa social media. Ay, hindi, sa mainstream media, mga kababayan. Real talk po tayo.
Hindi nila binabalita. Totoo yan. Ayan So, yun mga best. See you again on my next upload. Kaya pong balang magkomento. Thank you for watching. Bye and babush. God bless Philippines.